Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang pariseo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinamimingian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuro ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Ngayon po, naaayon po ba sa kautusan ang pagbayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan niyo ako ng 1 denaryo. Titignan ko." At kanilang binigyan siya. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at ang sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Sa ating pagninilay, maganda pong kasama natin sa ating pagninilay, na si Jesus ay muling tinatanong. At kadalasan, pag tinatanong si Jesus, nais nilang tanungin siya at inaabangan nila kung may sasabihin siyang mali o hindi nila gusto o hindi naaayon sa kanilang gustong marinig. At minsan, aminin natin, ito rin nagiging balakid natin sa pakikinig. Ang gusto lang nating pakinggan ay ang gusto nating marinig. Yung gusto lang natin sabihin at sambitin sa atin ay yung mag-validate ng gusto nating marinig. Ayaw nating makarinig ng taliwas sa iniisip natin o minsan kay-question sa ating nais. Kaso nga lang minsan, pati sa salita ng Diyos, ganon din tayo. We also approach God with that selective hearing na gusto lang nating makipakinggan ang gusto nating marinig. Pero sa pagtuturo ni Jesus, minsan ang salita niya ay nagbibigay comfort sa atin. Marami siguro sa atin nakahanap ng kaginhawaan, nakasumpong ng pag-asa, dahil sa salita ng Diyos. Totoo nga naman, God's Word is alive, God's Word inspires us, God's Word is our source of hope. Pero sabi din ho ni San Pablo, na ang salita rin ng Diyos, ang kanyang mga aral at turo, ay tulad ng isang espada. Matalas at minsan ay tumitimo at tumutusok sa puso natin. Ang salita ng Diyos hindi na nabibigay kagalakan sa puso natin, pero minsan ay hinahamon tayo at minsan ay binabagabag tayo sa ating pagiging matigas ang ulo at isipan.
God's Word challenges us. God's Word even probes us from our hard-headedness. Kaya sa ating Ebanghelyo, si Jesus ay nagtuturo, pero yung tanong nila sa Kanya, naghahanap sila ng maling maisasabi ni Jesus. Kung sabihin niya na hindi pwedeng magbayad ng buwis, siya ay gagawa nila ng issue at kakasuhan. Kung sinabi naman pag sinabi naman ni Jesus na magbayad ng buwis, sasabihin niya tinatalikuran niya ang Diyos. Kaya si Jesus, puno ng karunungan, sinagot sa mga naghahanap ng mali sa kanyang sasabihin, na ibigay sa Cesar ang sa Cesar, at ang sa Diyos ay sa Diyos. Pero minsan, aminin natin, ito rin yung madalas gamitin ng mga taong ayaw makinig sa salita ng Diyos. Gusto natin paghiwalayin ang ating pamumuhay sa ating pananampalataya. We want to create that division in our faith and our life. Pero sa totoo lang, hindi ba ang pananampalatayang mabunga ay parte sana ng ating pamumuhay? Hindi naman pwedeng Kristiyano ka pag nandito ka sa loob ng simbahan, pero paglabas mo ng simbahan, hindi ka na ulit Kristiyano. Si Lord iniwan mo sa simbahan. At iniisip na iba, ay si Lord sa simbahan lang yan. Hindi kasama sa bahay si Lord. Maganda sana bilang mga Kristiyano na ang pagiging Kristiyano sana natin ay araw-araw, lagi-lagi, kahit saan man tayo nagpupunta. Ang pagiging Kristiyano hindi lang pag tuwing linggo. Ang pagiging Kristiyano at pagiging deboto ni Jesus Nazareno ay hindi tuwing Biyernes lamang. Araw-araw, lagi-lagi, kahit saan. At kung yun ang gagawin natin, ang pananampalataya natin ay humuhubog sa ating buhay. Sa totoo lang, ang taong hinuhubog ng mabuting balita ay nagiging mabuting tao. At ang mabuting tao ay nagiging mabuting mamamayan ng ating bansa, hindi ba? Kaya sana hayaan din natin na ang pananampalataya ang humubog sa ating buhay, humubog sa ating pakikitungo sa kapwa natin. Faith and life are not two separate entities. But faith is part of our life. At sana wag po natin kalimutan ito. At sana na lagi nating subukang isabuhay na ang ating naririnig sa simbahan, ang ating pinagninilayan, ang ating sinasampalatayanan at pininindigan ay sana'y maging parte talaga at totoong pakaparte ng ating buhay. Nang sa gayon, ang ating pananampalataya ay hindi lang nasa isip natin, kundi tunay na sa buhay, tunay na nagiging totoo. Ang ating pananampalataya ay kahalo at kaparte, kaugnay ng ating buhay. Amen.